So, syempre, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. Napaikot-ikot nila tayo, sabi ni Marcos Jr. dun sa zona, pananagutin niya yung kapinsan niya, tapos ngayon wala daw siyang alam, tapos si Boying Remulla na daw ang bahala sa pinsan niya. So although may point naman siya doon na kahit kapiranggot na talagang dapat si Boying Remulla, pero kung ikaw na presidente, sabi nga ng iba, sabi nga ng lahat, walang pwedeng humadlang sa'yo, walang pwedeng kumontrol sa'yo, walang pwedeng, alam mo yun, yung tipong ahadlangan ka sa mga plano mo. Kapag ginusto mo talagang ipakulong ang pinsan mo dahil nakikita mo na siya ang isa sa mga mastermind at kasama ka na nga doon, sa totoo lang, dapat nga dalawa kayong nakakasuhan at nakulong at dapat nga ikaw ang nasa impeachment at hindi si VP Sara Duterte, dapat gawin mo yan, ipakulong mo. Ilang taon na kami nag-aantay di ba? Yung mga congressman hanggang ngayon, wala. Nasa impeachment trial pa nga yung iba. Diba? So, talagang pinapaikot-ikot lang tayo ng paulit-ulit ni Bongbong Marcos Jr. Tapos ngayon, yung about dito sa kay Martin Romualdez, ni Kesyo wala na naman daw siyang alam. Putangina mo, lagi ka nang walang alam. Kailan ka ba nagkaroon ng alam? Ba? Hindi ko talaga, ewan ko kung babalikan ko yung 2022, talagang bakit hindi ako nagising nun, no? Dapat pala si na lang binoto ko dapat pala wala na lang ako binotong presidente noon si VP Sara na lang din talaga Hindi alam ko maraming mga kahit mga kaibigan ko, mga followers, mga kakilala, marami ako nakakakwentuhan na talagang sobrang sising-sisi sila na binoto nila si Marcos Jr. Dapat daw hindi daw sila nakinig kay Vice President Sara Duterte na iboto si Marcos Jr. Dapat daw nag-focus lang sila kay Vice President Sara Duterte. At may mga nagsasabi din na ganun din, kung iboboto nila si Isko Moreno, medyo tagilid din daw, medyo ayaw sa ngayon na ipinapakita ni Isko Moreno kasi walang ibang mapagpilian yung mga Pilipino nun. Alangan naman iboto nila si Pacquiao, 'di ba? Si Lenny, si Lacson tsaka si Soto, 'di ba? Mga walang kwenta. O ngayon si Lacson tsaka si Soto, 'di ba? Napaka walang kwenta. So kung binoto niyo na kung binoto natin 'yan nung 2022, laglag na. Baka di amak na mas masahol pa mas masahol pa yan kay Marcos Jr. So wala tayong ibang pagpipilian nun VP Sara lang tsaka Isko Moreno biglang nagpakilala si Isko Moreno ng totoo niyang ugali, 'di ba? Na kesyo chismis lang daw yung paratang kay Marcos Jr. na siya ang mastermind sa nangyayaring pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. So although naiintindihan ko naman dun si Mayor Isko kasi nga kailangan niya talagang sumipsip kay Marcos Jr. at alam naman din natin na lahat ng kumakalaban kay Marcos Jr. ay ginigipit, 'di ba? So pinapakulong, ginagawan ng kung ano-anong issue, kahit walang ebidensya, ikukulong basta kasagabal ka at isa ka sa mga kalaban nila, yayariin ka talaga nila. So naiintindihan ko si Mayor Isko Moreno na bakit ganoon ang sinabi niya. Pero kung ibabalik man natin yung 2022, wala talaga tayong ibang pagpipilian Talagang si VP Sara lang talaga siguro babawi naman, sabi nga 'di ba? So kung nagkamali ng una, siguro ito na rin yung aral kay Vice President Sara Duterte na talagang hindi niya na dapat sayangin pa. Kaya nga siguro dahil din sa kagagawan din natin, kasi tayo rin yung nagbumoto kay Ngagba, 'di ba? Tayo rin yung bumoto kay Ngagba, kay Marcos Jr. Kaya siguro binigyan din tayo ng itaas na yan, leksyon nyo yan. Yan na yung yan na yung parusa nyo. Sa susunod kasi kapag boboto kayo, suriin nyo ng maayos, hindi kayo huwag kayo magpadala sa mga magagandang salita. Pero siguro yun nga, pag naging presidente si Vice President Sara Duterte at hindi sorry dun sa words na siguro, naman na natin na maibabalik na yung kapayapaan kagaya nung baka nga mas doble. At ang pinakagrabe lang dito talagang may mga makikita tayo na matitinding pagdudusahan ang mga makakaliwa at yung mga korap ngayon ng mga opisyal, 'di ba? So talagang hahabulin 'yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya talagang ngayon kung makikita natin ginigipit ang mga Duterte, lalo na si VP Sara kasi nga alam nila na malilintikan talaga sila. Lalo dito lalo niyan sa pamilyang Marcos, sila Lisa, Sandro, si Romualdez, siguro nga baka kung halimbawa man kasi may edad na rin yung nanay ni Marcos Jr., di ba? Si Imelda Marcos. Kung halimbawang maabutan ni Imelda Marcos etong si VP Sara bilang presidente,
ay baka si Imelda Marcos lang talaga siguro yung yung maiiwan na lang sa kanila. Baka lahat sila kulong. Baka nga yan pati si Amy Marcos makulong din yan eh. Malay natin baka totoo nga yung bali-balita na hinuhudas niya talaga at binibenta niya si VP Sara at si Senator Bato de la Rosa sa kanyang kapatid, di ba? So talagang grabe yung grabe talaga yung dadanasin nila kapag si VP Sara Duterte na yung presidente. Kaya ngayon, talagang naghahanda sila ng gusto para hindi mangyari. At dahil nga dyan, eto na nga yung magiging katandem ni Marcos Jr. sa 2028 election. Ay mamaya na kasi eto pa pala yung about po doon kay Zubiri, yung kay Zubiri, mga banateros ay nilaglag ni Bongbong Marcos. Wala daw alam si Bongbong Marcos dito sa 24 billion leadership funds na ibinibintang ngayon kay Zubiri. Mukhang magtuturuan mukhang ituturo ni Zubiri si Marcos Jr. tapos ipapakulong siya ni Marcos Jr. para siyempre para lumabas na at para hindi na siya makapagsalita against to Marcos Jr. Ang gandang laban ito. So mukhang may panibagong maglalaglagan, no? So wala daw alam si lagi naman ano pa bang bago, Jay? Lagi namang walang alam si Marcos Jr. Ano pa bang bago diyan? Wala lang bago diyan. Wala lagi siyang walang alam O ngayon inuunti-unti na kayo di tama ang mga sinasabi ko palagi na kayo ay mga puppet lang ni Marcos Jr. at bandang huli kapag magigipit na siya, kayo din ang ilalaglag niya. O kita mo kay Zubiri? Ganyan na ganyan yung sila Remulla, sila yung mga congressman ngayon na pinapakinabangan ni Marcos Jr. Pag dumating ang 2027 election at medyo dehado na etong kampo ni Marcos Jr., iisa-isahin niya kayong ilalaglag at magagaya din kayo at pupulutin kayo sa kangkungan. Tandaan niyo yan. Ngayon may angmaangan na si Marcos Jr. Wala siyang alam dito sa 24 billion na leadership ni Zubiri. Binibintang pa nila doon sa dalawa, kay Senator Padilla at kay Senator Bongo. Wala nga mga budget yung mga yun. Yari kayo talaga dyan, yung mga puppet ni Marcos Jr. ngayon. Lalaban kayo kapag wala nang mapakinabangan sa inyo. Sila De Lima, sila Jokno, Luistro, yung mga congressman dyan, sila Trililing, yung mga mahaba-baba, yung mga lahat kayo, talagang lang kayo kasangkapan lang kayo ni Marcos Jr. At bandang uli, kapag nagipit siya, kayo yung gagawin niyang sangkalan para makaligtas siya sa mga kapahamakan na mangyayari sa kanya. Lilinawin ko lang yung kapahamakan, ibig sabihin yung kakaharapin niyang kaso kapag wala na siya sa termino niya. Malamang sa malamang 2027, umpisa na yan, nagtuturuan na yung mga yan. Nagtuturuan na yung mga yan, kesyo si ganito, si ganyan, at sasabihin lagi niya ni BBM, wala siyang alam. Kahit yan si Auntie Claire, ako na nagsasabi sa inyo, kahit yan si Auntie Claire, grabe, talagang pupulutin sa kangkungan niya. Wala. Pagtapos ng termino ni Marcos Jr., kahit na tumakbo pa bilang presidente yan si Auntie Claire, wala yan, pupulutin sa kangkungan, tapos ang karir niyan. Yung perang naipon niya, na di umano, may pondo rin siya na 2 billion, ubus yan. Hindi mo mapapakinabangan yan, promise yan. Hindi ako nagbabanta pero yan din kasi yung nakikita ng halos lahat ng mga Pilipino kapag si VP Sara Duterte na ang nakaupong presidente, talagang hahabulin kayo at talagang pati kami kasama dyan. Pati kami kasama dyan sa hahabol sa inyo, no? Dahil ngayon wala kaming forma ngayon. Hanggang ganito lang kami sa pagbabalita. Kaming mga ordinaryong mga Pilipino. At talagang ibubulgar naming lahat. At hindi kami hihinto na ibulgar yung mga baho nyo kahit nabuhay pa namin yung kataya dyan. Wala. Nandito na kami sa point na to Talagang, alam nyo ako, hindi magbabago yung pananaw ko sa buhay na talagang kaya kong ialay ang buhay ko para sa bayan. At never kong pagsisisihan nyo na I'm proud of it. Nag-English ako. Ito ba yung epekto ng puro gulay? Kung tumatalino ako ngayon Putang ina nga. Ikaw, Bongbong, gusto mong tumalino, tigilan mo yung kakapulburo mong hayop ka. Sinasakop na ng pulburo, nagiging lumot na utak mo. Yung basurahan, walang basurahan, pero may basurahan. Ulul! At dito na nga tayo mga panateros, itong pagtakbo ni Marcos Jr. bilang vice-presidente. At sino nga ba itong magiging presidente at vice-presidente? At magiging katandem ng mga Marcos sa darating na 2028 election laban kay Vice President Sara Duterte. At eto na nga, may mga bali-balita. Kasi kung iisipin nyo, pwede rin talagang mangyari dahil etong mga taong babanggitin ko ay talagang kinakaayawan at kinakamuhian ng sandamakmak na mga Pilipino, ng buong sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas. O ganito, kung halimbawa man na maging vice-presidente si Marcos Jr., ang gagawin niyang presidente, sino? Si Tulfo? Putay na, sinusuka.
Ultimong kapatid niya nga, sinusuka siya eh. Mga Pilipino pa kaya? O sino? Si Anli Virus, si Ontiveros, putay na, hindi nga tumataas-taas yung survey nung gagang yun. May threat pa yun, partida, di ba? So, malabong si Risa Ontiveros ang gawing presidente niyan. Sino? Si Lacson, o kaya si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, or si Leni Robredo. Putay na, tingnan mo, nagtutulong-tulong na sila ngayon. Wala pa rin silang magawa laban kay Vice President Sara Duterte. Kung si Romualdez naman, walang-wala din, promise. Hanggang, ewan ko na lang talagang siguro magwawala na ang mga Pilipino kapag nanalo pang presidente yan si Martin Romualdez. So, although may point sila na kahit papano may chance ang manalo dahil syempre bata ni Marcos Jr., si Chairman George Garcia, di ba? So doon, may panalo sila doon. Pag-usapang dayaan. Pero pag-usapang realidad at katotohanan lamang, hindi sila uubra kay VP Sara Duterte at kung sino man yung magiging vice presidente ni Vice President Sara Duterte. So may nalalapit talaga at pwede talagang mangyari na magtandem ang Marcos at ang Soto. Hindi si Tito Soto, kundi si Mayor Vico Soto. Kasi kung matatandaan yung kamakailan lang, may inaanunsyo sila na pababain ng edad ng pagtakbo ng presidente at gawin daw 30 or 35 years old ang mga pwede nang tumakbo bilang presidente. Siyempre, pasok na dyan si Sandro Marcos at etong si Vico Soto, di ba? At alam din naman natin ngayon na tutang-tuta ni si Tuta Soto ay tuta ni Marcos Jr. Kaya may posibilidad din talaga na pwedeng magtandem si Sandro Marcos at si Vico Soto. Pwede din naman na maging Vice President ni Vico Soto si Marcos Jr. kasi hindi naman na siya pwedeng tumakbo bilang presidente, di ba? O pwede din naman si Sandro Marcos ang magiging presidente tapos si Marcos Jr. ang magiging Vice President. O pwede din naman si Sandro Marcos ang presidente tapos si Vico Soto naman ang magiging Vice President. Tayo na si Auntie Claire, wala yung putang ina nga, wag niyo pag... Ano lang yan, pangbubulag lang yan yung issue kay Auntie Claire. Di ako naniniwala dyan. Putay na, sobrang katangahan niya naman yun kapag tumakbo pa siya bilang presidente ng Pilipinas. Putay na, hate na baka kuyugin ng taong bayan niya kapag pupunta ng Pag pumunta ng tawag dito, ng pangangandidato sa mga iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaya hindi ako naniniwala putay na, kabubuhan niya na yun pag ginawa niya yun. Kaya may posibilidad na Marcos and Soto ang magiging tandem sa darating na 2028 presidential election. Pero kami, wala kaming pakialam. Duterte pa rin kami at kung sino man yung magiging vice-presidente ni Pangulong Inday Sara Duterte ay doon kami susuporta. Kung halimbawa man si Senator Robin, kung halimbawa man si Pastor, ang gawin niya or kaya si Mayor Basti Duterte ay goods na goods, wala pong problema. Kahit sino, alam naman na namin. Pero wag lang naman din sana si Leni, bigla akong kinabahan eh. Tapos nagulat tayo si Amy Marcos. Shit! Bibi Sara, please lang. Tama na sa Marcos. Tama na, ha? Tama na, Marcos. Siyempre na pagod na kami, Bibi Sara. Ang hirap din, tingnan mo yung namin, no? Tingnan mo yung nangyayari sa mga kababayan natin. Lubog na sila, kawawa na, gutom na. Wag na, Marcos. Putay na kung si Amy Marcos, hanggang ngayon wala pa rin kami tiwala dyan. Kaya kung magiging vice president mo man ang pagpipilian, meron 3 dyan. Pastor Apollo Quiboloy, Robin Padilla at ang kapatid mo na si Mayor Basti Duterte na tsak ako na talagang yan, buo loob niya na habulin niya lahat ng kurap sa bansang Pilipinas. Wag na Marcos ha, Bibi Sara, wag na Marcos. Stop na Marcos, stop na yan. Tapon mo na sa kasulok-sulukan ng mundo yan. O kaya ipadala mo dun sa yung mga Marcos sa ICC pag binomba ni Donald Trump, ayan mo lang. So yung mga barateros, mga kabiyaya, pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So kayo, ano pong magiging komento nyo sa darating na yung grabing viral news na na Marcos and Soto in 2028? Oo, sino ba sa mag-amang Marcos ang magiging katandem ni Mayor Vico Soto? At ito ba ay uubra at aarok sa tandem ni VP Sara Duterte at kung sino man yung mapili niya bilang vice presidente sa darating na 2028 president?